Sa ilalim ng ating mga karagatan ay may isang mundong hindi kailanmang nilikha para makita natin. Isang kaharian kung saan namamatay ang liwanag at ang buhay ay nagkakaroon ng mga anyong tila imposibleng umiral. Habang tayo'y bumababa ng mas malalim, nilalampasan natin ang sona ng sikat ng araw, ang twilight zone at ang midnight zone. Lalo pang nagiging kakaiba ang mga nilalang na ating nakakasalubong. Nagpadala na tayo ng mga rovers sa Mars na mapana natin ang malalayong kalawakan. Ngunit ang malalim na dagat, mas mababa sa 5% pa lamang ang ating tunay na pag-aaralan. Mas marami pa tayong alam tungkol sa ibabaw ng buwan kaysa sa kung ano ang nangyayari 6,000 talampakan sa ilalim ng sarili nating mga karagatan. Sa ibabaw, ang karagatan ay maliwanag at importante sa buhay. Pinapagana ng sikat ng araw ang pamumukadkad ng plankton na siyang kinakain ng mga isda na bumubuhay sa buong food chain mula sa coral reefs hanggang sa mga balyena. Ngulit padlagpas ng 200 meters pababa, unti-unting nawawala ang liwanag. Pumasok na tayo sa twilight zone, isang napakalawak na bahagi ng karagatan na umaabot hanggang 1 kilometro ang lalim. Dito, masyado nang mahina ang sikat ng araw para sa photosynthesis. Nawawala ang mga kagubatan ng plankton. Wala nang mga halaman, wala nang berdeng enerhiya. Tanging ang mabagal na pagbagsak ng mga partikulang nagmumula sa itaas, maliliit na piraso ng dumi ng plankton at mga labi ng mga patay na nilalang. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na marine snow. Para sa atin, tila wala itong halaga. Ngunit para sa mga nilalang dito, ito ang mismong buhay. At kung saan may pagkain, may buhay. Ngunit hindi buhay na gaya ng ating nakasanayan. Ang mga hayop sa twilight zone ay nag-evolve sa ilan sa pinakakaibang anyo sa mundo. Marami ang halos transparent. Ang kanilang mga katawan ay parang salamin. Ang glass squid ay palutang-lutang, halos di makita ang mga laman loob nito. Isang multo sa bughaw na dilim. Ang glass octopus ay halos ganap na hindi nakikita. Ang mga mata lamang nito ang solidong bahagi. Bakit napakaraming species dito ang naging transparent ay nananatiling misteryo? Maaaring ito'y isang anyo ng camouflage, isang paraan para maglaho sa kakaunting liwanag, o maaaring ito'y paraan ng pagtitipid ng enerhiya sa isang mundong ang bawat pigment ay mas may gastos kaysa pakinabang. Ang iba naman ay pinipili ang kabaliktaran, hindi pagiging invisible, kundi liwanag. Sa dilim, may mga nilalang na lumilikha ng sarili nilang liwanag pamamagitan ng isang kemikal na reaksyon na tinatawag na bioluminescence. Para sa atin, ito'y kahanga-hanga, mga kumikislap na tuldok, nagliliwanag na hugis, mga katawang tila parol sa dilim. Ngunit dito, ang liwanag ay kaligtasan. Ginagamit ito ng ilan upang mangakit ng biktima, ang ilan upang makahanap ng kapareha, at ang ilan upang maglaho. Ang huling teknik na ito ay tinatawag na counter-illumination. Mula sa ibaba, madaling makita ng mga mandaragit ang madilim na silweta laban sa bahagyang liwanag mula sa itaas. Upang magtago, ang mga hayop tulad ng firefly squid
ay may mga organong naglalabas ng liwanag sa kanilang tiyan. Ina-adjust nila ang liwanag upang eksaktong tumugma sa ningning mula sa ibabaw, binubura ang kanilang anino at tuluyang nawawala sa background. Isang uri ng camouflage sa pamamagitan ng paggaya, ginagawang maglaho ang liwanag sa loob ng liwanag. May iba pang species na naglalaro ng mas kakaibang estratehiya. Ang bloody belly comb jelly ay nagliliwanag ng malalim na pulang kulay. Sa lalim na ito, hindi na tumatagos ang pulang liwanag, kaya ang jelly ay mistulang ganap na itim. Sa loob ng tiyan nito, ang bioluminescent na biktima ay natatago. Hindi napapansin ng mga mandaragit na sana'y makakakita sa liwanag nito. Sa mundong hinuhubog ng liwanag o kawalan nito, ang bawat adaptasyon ay umiikot sa kung sino ang makikita at kung sino ang hindi. Ngunit hindi lang mga laro ng liwanag ang laman ng Twilight Zone. Dito rin nagaganap ang isa sa pinakadakilang tanawin sa karagatan. Tuwing gabi, habang dumidilim ang ibabaw, bilyon-bilyong nilalang ang umaangat mula sa kailaliman. Mga lanternfish, pusit, dikya, at isang buong hukbo sa malalim na dagat, umaakyat upang magpakabusog sa plankton sa ilalim ng gabi. Pagsapit ng bukang liwayway, muli silang lulubog, nawawala sa dilim. Ang napakalawak na araw-araw na paggalaw na ito ay tinatawag na Deal Vertical Migration. Ito ang pinakamalaking sabayang migrasyon sa daigdig. Mas malaki pa sa lahat ng kawan, lahat ng ibon, lahat ng kumpol ng insekto na pinagsama-sama. At gayon pa man, nanatili itong lihim hanggang World War II. Nakakita ang mga operator ng sonar ng hukbong dagat ng isang misteryosong huwad na seabed, isang siksik na layer na umaangat gabi-gabi at lumulubog tuwing umaga. Hindi pala ito ang sahig ng dagat. Ito ay buhay, isang buong di nakikitang mundo na gumagalaw bilang isa. Ang Twilight Zone ang hangganan kung saan nagsisimulang yumuko ang mga pamilyar na batas ng buhay. Kung saan ang transparency ay nagiging baluti. Kung saan ang liwanag ay ginagamit upang magtago. Kung saan bilyon-bilyong hayop ang umaangat at lumulubog sa isang ritmo na mas matanda pa sa sangkatauhan. Ito ang pintuan ng kalaliman. Ang unang patong ng isang mundong hindi pa rin natin lubusang nauunawaan. Paglampas ng 1 kilometro pababa, tuluyan nang nawawala ang sikat ng araw. Narating na natin ang Midnight Zone, isang kaharian umaabot hanggang 4,000 meters ang lalim. Dito, walang bukang liwayway, walang dapit hapon, taning walang katapusang dilim. Ang temperatura ay bahagyang mas mataas lamang sa nagyayelo. Ang presyon ay daan-daang beses na mas matindi kesa sa ibabaw. Para sa tao, ito'y tila isang mundong hindi kayang tirhan ng anumang buhay. At gayon paman, dito nagiging pinakamasining ang ebolusyon. Isang halimbawa ang dragonfish. Hindi tulad ng karamihan, kaya nitong lumikha ng pulang bioluminescence. Para sa karamihan ng nilalang sa malalim na dagat, ang pulang liwanag ay hindi nakikita. Kaya ang liwanag ng dragonfish ay parang isang pribadong searchlight. Naliliwanagan nito ang biktima nang hindi nito ibinubunyag ang sarili. Mas misteryoso pa, ang mga mata nito ay espesyal na nakaangkop upang makita ang nakatagong kulay na ito. Para bang nakalikha ang dragonfish ng isang lihim na wavelength na siya lamang ang nakakakita. Ang iba pang mandaragit dito ay eksperto sa pagkawala. May mga isda na nababalutan ng ultra itim na balat, napakahusay sa pagsipsip ng liwanag
kaya't wala pang kalahating porsyento ang nare-reflect. Kahit tutukan ng spotlight mula sa isang submarino, halos hindi pa rin sila makita. At nariyan ang anglerfish, marahil ang pinakakakaibang mangangaso sa kailaliman. Ang babae ay may kumikislap na painan na nakasabit sa harap ng kanyang bibig na inaakit ang walang muwang na biktima. Ngunit ang pinakamisteryoso ay ang kanilang reproduksyon. Ang mga lalaki ay ipinapanganak na napakaliit, mahina at walang kakayahang mabuhay mag-isa. Ang taning layunin nila ay makahanap ng isang babae, isang halos imposibleng gawain sa napakalawak at madilim na karagatan. Kapag natagpuan niya ito, kakapit siya gamit ang espesyal na panga at ang kanyang katawan ay tuluyang magsasanib sa katawan ng babae. Unti-unting mawawala ang kanyang mga organo hanggang siya'y maging isang supot na lamang ng semilya, permanenteng nakakabit at pinapakain ng dugo ng babae. Isa ito sa pinakamatinding anyo ng sexual na adaptasyon sa buong kaharian ng hayop. Hindi lahat ng nilalang dito ay mandaragit. Ang ilan ay mga oportunista, mga scavenger, naghihintay sa paghulog ng pagkain mula sa itaas. Ang isang bangkay ng balyena na lumulubog sa ganitong lalim ay nagiging isang oasis na kayang magpakain ng buong komunidad sa loob ng maraming dekada. At gayunpaman, kahit sa tulong ng mga submersible, pira-piraso pa rin ang ating kaalaman sa sonang ito. Bawat species na naitatala, naniniwala ang mga siyentipiko na may dose-dosing nananatiling hindi pa kilala. Bawat pagsisid sa Midnight Zone ay nagbubunyag ng mga nilalang na hindi pa kailanman nakikita ng agham. Mga hayop na may kumikislap na mata, karayom na ngipin o mga katawang napakahina na nagkakalas-kalas kapag iniaangat. Ito ang Midnight Zone. Isang mundong ang liwanag ay sandata. Ang pagiging hindi nakikita ay kaligtasan. At maging ang reproduksyon ay sumusunod sa mga tuntuning lampas sa ating imahinasyon. Sa 4 na kilometro pababa, iniiwan natin ang bukas na tubig at nararating ang ilalim ng kailaliman. Ito ang Abyssal Plain, isa sa pinakamalalaking tirahan sa daigdig na sumasaklaw sa mahigit kalahati ng ibabaw ng planeta. At gayunpaman, ito rin ang isa sa pinakahindi nauunawaan. Dito, walang mga palatandaan, walang coral reefs, walang kagubatan ng kelp, walang matatayog na bundok. Ito lamang ay isang napakalawak na desyerto ng putik na umaabot ng lilibong kilometro sa bawat direksyon. Ang temperatura ay hindi kailanman lalampas sa 4 degrees Celsius. Kaunti ang pagkain. Ang mabuhay dito ay nangangailangan ng mga estratehiyang walang katulad sa kahit saan sa mundo. Isa sa mga adaptasyon ay ang laki. Maraming hayop sa abyss ay higante kumpara sa kanilang kamag-anak sa mababaw na tubig. Ang mga giant isopod na kasinlaki ng mga tuta ay gumagapang sa latak. Ang mga amphipod na karaniwang napakaliit ay maaaring humaba ng kasing haba ng kamay ng tao. Maging ang colossal squid, isa sa pinakamalalaking invertebrate na nabubuhay, ay pinaniniwalaang gumagala sa mga lalim na ito. Tinatawag ng mga sayantipiko ang penomenong ito na deep sea gigantism, ngunit nananatiling bukas na tanong kung bakit ito nangyayari. May nagsasabing ito'y paraan ng pagtitipid ng enerhiya. Ang iba naman ay naniniwalang nagbibigay ito ng mas mabuting depensa laban sa mga mandaragit. Ang totoo,
hindi pa rin natin alam. Isa pang oasis ng buhay ang dumarating kapag bumagsak ang mga higante mula sa itaas. Ang isang patay na balyena na lumulubog sa abyssal plain ay isang pambihirang jackpot. Sa loob ng ilang oras, dumarating ang mga scavengers, mga pating, hagfish at amphipods. Kalaunan, mas kakaibang nilalang ang sumusunod. Ang mga bone-eating worms na tinatawag na Osedax ay kumakapit sa balangkas. Pinapakain ang mga langis na nakapaloob sa mga buto. Buong mga ekosistema ang nabubuo sa isang bangkay na tumatagal ng ilang dekada hanggang sa ang matira na namang ay alikabok. Ang ibang hayop dito ay nabubuhay sa hindi gaanong dramatikong paraan. Ang vampire squid, sa kabila ng nakakatakot na pangalan, ay hindi mandaragit. Kinokolekta nito ang mga lumulutang na partikula ng marine snow gamit ang mahahabang malagkit na hibla. Kahit sa mga lalim na kulang sa oxygen, nabubuhay ito gamit ang isang blood pigment na may pinakamataas na kakayahang kumapit sa oxygen sa lahat ng kilalang cephalopod. Sa disyertong ito ng latak at katahimikan, mabagal ang buhay. Mabagal ang paglaki. Bihira ang reproduksyon at ang buhay ay maaaring tumagal ng daan-daang taon. Ang Greenland shark na maaaring manirahan sa ganitong lalim ay pinaniniwalaang nabubuhay ng higit sa 400 taon, ang pinakamahabang buhay ng anumang vertebrate na ating kilala. Parang iba ang takbo ng oras dito, at gayunpaman, kahit ang abyss ay hindi walang laman. Bawat butil ng latak ay may nagtatago ng hindi mabilang na mikrobyo, nagre-recycle ng sustansya at sumusuporta sa isang nakatagong food web na ngayon pa lamang natin sinisimulang maunawaan. Ang abyssal plains ay nagpapaalala sa atin ng tunay na sukat ng daigdig. Mas malawak pa ang saklaw nito kaysa sa lahat ng kagubatan, damuhan at disyerto na pinagsama-sama, ngunit nananatiling halos hindi nakikita, hindi nasasaliksik at hindi na ipapaliwanag. Lampas sa abyssal plain ay may mas malalim pang hangganan. Ang mga trench na hinubog ng mga puwersang tektoniko, mga pilat ng daigdig, kung saan ang isang plate ng crust ay dumudula sa ilalim ng isa pa, hinihila ang sahig ng karagatan pababa sa hindi masukat na lalim. Dito nagsisimula ang Hadal Zone. Ipinangalan kay Hades ang ilalim ng mundo. Umaabot ito mula 6,000 meters hanggang sa pinakamalalim na puntong kilala sa daigdig, halos 11,000 meters sa ilalim ng ibabaw. Para mailarawan, kung ihuhulog ang Mount Everest sa Mariana Trench, ang tuktok nito ay mahigit 1 milya pa ring nasa ilalim ng tubig. Ang mga kondisyon dito ay halos lampas sa imahinasyon. Ang temperatura ay nananatiling malapit sa nagyayelo. Ang presyon ay maaaring lumampas ng 1,000 beses kaysa sa ating nararanasan sa ibabaw. Para sa katawan ng tao, ito'y agarang nakamamatay. At gayon paman, hindi lamang nabubuhay ang buhay dito, ito'y umuunlad. Kabilang sa pinaka nakakamanghang nilalang ang mga snailfish na naninirahan sa pinakailalim ng mga trench. Marupok, mala gelatin, may manipis at translucent na balat. Tila imposible silang umiral sa ganitong kaaway na mundo. Ngunit, sila ang pinakamalalim na nabubuhay na vertebrate na kailanman natuklasan. Namumuhay kung saan wala ng ibang isda ang nakakaya. Wala silang matitigas na buto at ang kanilang mga selula ay pinatatatag ng mga natatanging molekula na nagpapanatiling gumagana ang mga protina sa ilalim ng matinding presyon. Ang iba pang naninirahan dito ay mas maliit,
ngunit hindi gaanong kahanga-hanga. Ang mga amphipod, mga crustacean na parang hipon, ay nagkukumpulan sa sahig ng trench sa napakaraming bilang. Sa mga kamakailang pag-aaral, natagpuan ang mga hibla ng plastik sa loob ng kanilang mga katawan. Patunay na kahit ang mga pinakamalalayong tirahan na ito ay naaabot ng basurang tao. Isang mapait na paalala na ang kalaliman ay hindi kasing hiwalay gaya ng dati nating inaakala. Sa mga hydrothermal vent sa mga pader ng trench, lalo nagiging kakaiba ang buhay. Dito, ang mga mikrobyo ay hindi umaasa sa sikat ng araw o marine snow, kundi sa mga kemikal na bumubulwak mula sa crust ng daigdig. Hydrogen sulfide, methane, maging mga metal na natunaw sa sobrang init na tubig. Buong mga komunidad ng bulate, kabibe at alimango ang umaasa sa mga mikroskopikong pionero na ito. Isa itong food web na nakabatay sa kimika, hindi sa photosynthesis. Patunay na ang buhay ay maaaring umiral sa mga kondisyong ganap na dayuhan sa ibabaw. Ang mga tuklas na ito ay nagtutulak ng mas malaking tanong. Kung ang buhay ay kayang umakop sa ganitong sukdulang kondisyon dito sa daigdig, hindi ba posible na ito rin ay umiral sa ibang mga mundo? Ang mga nagyeyelong buwan tulad ng Europa at Enceladus ay nagtatago ng mga karagatan sa ilalim ng kanilang yelong balat. Pinapainit hindi ng sikat ng araw, kundi ng init mula sa loob. Ang pag-aaral sa Hadal Zone ay parang pagsilip sa mga posibilidad ng mga karagatang extraterrestrial. At gayon paman, sa kabila ng kahalagahan nito, halos wala pa rin tayong alam tungkol sa mga trench. Mas kaunti ang bilang ng mga taong nakapunta sa Mariana Trench kesa sa mga nakatapak sa ibabaw ng buwan. Bawat pagsisid ay nagbabalik ng mga nilalang na hindi pa kilala ng agham. Mula sa mga translucent na sea cucumber na lumulutang na parang parachute, hanggang sa mga gelatinous na anyo na walang malinaw na anatomiya, hanggang sa mga mikrobyong ang metabolismo ay nananatiling misteryo. Sa loob ng maraming siglo, inakala ng tao na ang mga trench ay walang buhay, tahimik na libingan sa ilalim ng dagat. Ang natuklasan natin ay kabaliktaran, katatagan, buhay na bumabaluktot, humuhubog, at muling iniimbento ang sarili upang makayanan ang pinakamalupit na presyon na maiisip. Sa kabila ng lahat ng ating nakita, ang malalim na dagat ay nananatiling isang mundong puno ng tanong. Mahigit 80% ng karagatan ay hindi pa nasasaliksik. Bawat pagsisid sa kailaliman, bawat ekspedisyon ng ROV ay nagbabalik ng mga nilalang na hindi pa kailanman naisip. Mga transparent na isda, kumikislap na bulate, mga dikya na sumisira sa bawat tuntunin ng biyolohiya. Ito ay isang mundong ang pagtuklas ay hindi bihira, kundi tuloy-tuloy. Kahit sa mga hayop na kilala na natin, napakarami pa ring hindi nalulutas. Bakit napakaraming nilalang sa malalim na dagat ang nagiging higante, ang mga giant isopod, ang colossal squid, ang mga amphipod na kasing haba ng kamay ng tao? Bakit ang iba naman ay nagiging halos hindi nakikita o bumabalot sa ultra-itim na balat na sumisipsip ng halos lahat ng liwanag? Ang pinakadakilang misteryo ay ng ganitong kakomplikadong sistemang kemikal o kung bakit ang ilan ay kayang magliwanag sa mga kulay na wala ng ibang hayop ang nakakakita. May mas malalalim pang palaisipan. Sa ngayon, ito ay mga misteryong walang kasagutan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng kanilang dating. Ipinapaalala nila sa atin na ang daigdig ay may hawak pa ring mga lihim na karapat-dapat protektahan
at karapat-dapat tuklasin.